At mga kapuso, kasama ko rin po dito sa Malacanang na tumutok sa arrival honors para kay DILG Secretary Jesse Robredo, si Mark Salazar. Mark? Pia, mga bandang 11:15 siguro sa aking relo nang dumating yung prosesyon mula sa Villamor na nagdala nga ng labi ni dating Secretary Jesse Robredo at madamdamin yung kanyang arrival honors habang siya binababa sa kanyang sinasakyan na hearse ay nagpapaulan naman ng confetti ang dalawang presidential chopper sa ibabaw ng Kalayaan Building at si Pangulong Aquino ang sumalubong sa pamilya ni Robredo na noon ay bumaba sa puting coaster at habang binibitbit naman ng 8 presidential honor guards yung casket ni Robredo papalapit doon sa platform kung saan siya formal na i-receive ni Pangulo Aquino. Hindi naman nagbuhat yung 6 na honorary pallbearer na handpicked ng pamilya sa pangunguna ni Secretary Mar Rojas, Butch Abad, Secretary Butch Abad, Congressman June Abaya, si Harvey K ng Kaya Natin movement, isang kinatawan ng Urban Poor Group na si Alice Murphy at ang kasamahan, Executive Assistant sa DILG ni Robredo na si Joanna de la Cruz, kundi parang simboliko lamang nilang ni-receive yung casket at binuhat na muli ng Presidential Honor Guards papasok naman sa Kalayaan Hall. Halos kumpleto, tama ka Pia, yung mga opisyal, mga kasamahan sa gabinete ni Robredo at lahat ay mga naka-armband na itim, simbolo ng kanilang pakikiramay sa pamilya Robredo. Sa ngayon, alam naman natin na alas 7 mamaya pa ng hapon pagkatapos ng mga private memorial services bubuksan sa public viewing yung labi ni Robredo. Pero may pailan-ilan na, karamihan sa kanila ay mga empleyado dito sa Malacanang ang pumila na rin at pinayagan na rin makapasok sa Kalayaan Hall kasama ng mga top officials ng gobyerno ngayon doon para sa isang private mass na sponsored ng DILG. Mamaya naman ay may private mass din na sponsored naman ng Kaya Natin movement at magkakaroon din bago nga formal na buksan yung ang kanyang lamay para sa public viewing, Pia. Mark, kanina dito sa kinatatayuan ko nung talagang pinapasok yung labi ni Secretary Robredo sa loob, tapos narinig natin yung pambansang awit tinutugtog at yung yellow confetti umuulan, parang pati yung mga kapwa natin media parang talagang tumigil din, at talagang lubos ang pakikiramay. Nakakakilabot, Pia, dahil ewan ko yung tugtog din kasi ng Philippine Army Band ay malumanay, malungkot, bagamat meron na tayong mga ibang nakakausap kanina rito, Pia, na nagsasabi na na-accept naman na nila yung pagkawala ni Secretary Robredo. Kaya lang sa ganitong pagkakataon na nagbibigay tayo ng full honor para kay Robredo, talagang mararamdaman mo rin yung panghinayang at kawalan. At yan yung atmosphere dito sa ating kanaroroonan sa Kalayaan Building, mga pamiyembro ng media, mga kasama niya sa gabinete at mga ordinaryong empleyado ng Malacanang, Pia. At nakita mo rin, Mark, yung mga nakaantabay sa labas, may mga yellow ribbon, may mga tarpaulin, mga poster, mga mensahe para kay Secretary Robredo. Oo, meron na mga naka-line up sa labas ng gate ng Kalayaan Building. Marami sa kanila ay alam naman nila. Kanina kasi nakausap na rin natin sila. At alam naman nila na hindi pa bukas sa public viewing yung lamay, pero ganun pa man nagdala pa rin sila ng kanilang mga madadalang ribbons, ilaw, yung simbolo lamang, maipakita lamang daw nila yung kanilang pakikiramay. Mamaya natin aasahan yung pila dyan dahil magiging lenient naman daw yung security dito sa Kalayaan Hall mamaya dahil talaga namang formal ding inimbitahan ng Malacanang ni mismong Pangulong Aquino ang masa na magpunta rito at pwede silang magbigay ng kanilang huling respeto para kay Secretary Robredo, Pia. At kanina, Mark, nakita ko rin yung paglakad ni Pangulong Aquino kasama si Attorney Lenny. Dumaan sila mismo sa harapan mo. Napansin mo ba parang napakataimtim ng kanilang pakipag-usap sa isa't isa? Napakataimtim, pero makikita mo pa rin talaga yung nakita na natin sa mga past interviews kay Attorney Lenny na talagang
matapang na babae, ano? Matapang na mababae at alam mong makikita mo sa kanyang mukha na medyo hinahapo, ano, parang pagod, pero hindi mo makikitaan naman din sa mukha na lumong-lumo yung damdamin dahil para makikita mong she's still strong at kasama niya ang kanyang mga anak na kapwa rin kagaya niya ay nagpapakita rin ng tibay habang sila ay sinasalubong mismo ni Pangulong Aquino. Nabanggit mo, Mark, no, yung mga anak. Ako kanina, napansin ko si Jillian, yung bunso. Nung umuulan yung confetti, nakatingin siya sa taas, nakangiti. No? Parang ramdam talaga ng pamilya yung pagmamahal na bumuhos para sa kanilang ama. So it must be very overwhelming, no? Para sa kanila dahil tayo nga na media na makikita naman natin kung gaano ka engrande, kung gaano ka espesyal itong huling respeto na ibinigay dito sa Malacanang sa Kalayaan Hall para kay Robredo. At Mark, kanina no, nabanggit mo rin yung schedule ng misa. Mukhang sunod-sunod yung mga misa and I presume dahil yan sa limitadong oras na ibinigay para sa burol ni Secretary Robredo dito sa Maynila. So lahat ng mga grupong kinabilangan niya ay gusto magkaroon ng pagkakataon na bigyan siyang parangal. Oo, pinagbigyan kasi lalo na yung talagang malapit sa kay Secretary Robredo na grupo is syempre ang DILG, binigyan niya ng pagkakataon makapagpamisa. At yung kaya natin, yung kanilang grupo na pioneer dyan, si Secretary Robredo, binigyan din ng pagkakataon. Ano? At bukas, meron pa, yung Liberal Party ay magkakaroon din ng sariling private memorial services. At yung mismong mga kasama niya sa gabinete, meron din silang sariling sponsored na misa. At ito'y magiging sarado sa publiko at sa media for coverage. Ano? Kaya meron din pagkakataon bukas na sarado ang public viewing. Pero ang ayon sa programa ay from 8 a.m. tomorrow ay tuloy ang public viewing hanggang alas 5 ng hapon. Ano? Tapos beyond that, yung mga private masses na bago siya ilipad uli linggo ng umaga pabalik sa kanyang hometown sa Naga. Alright, Mark, maraming salamat sa iyo. Si Mark Salazar po, nag-uulat live mula rito sa Malacanang.